sa ating ikonsulta mo, pag-uusapan natin ang tungkol sa small enterprises. Bago ang ating talakayan, panoorin po muna natin ito. Sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon at dami ng pangangailangan, ginagawa ng ating mga kasangbahay ang lahat ng paraan para maghanap ng mapagkakakitaan. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit napakarami ang interesadong pumasok sa pagnenegosyo. Ngunit para sa mga kababayan nating walang malaking halaga ng pera, ano nga ba ang business na may tuturing na small but incredible? Alamin yan at ilan pang tips sa matagumpay na pagnenegosyo mula sa Business Development Assistant na si Mr. Nile Rolyan. At kasama natin ngayong umaga si Nile Rolyan, isang Business Development Assistant, Center for Small Entrepreneurs. Good morning, Nile. Good morning din po. Ayan. Nile, ano muna yung mga small business? I-define muna natin yun. Ano yung mga small business? When you say small business po kasi, according to the statistic, ito po yung nag-start ng 3 million below na investment. So ito yung mga franchise, yung mga include po yun. Alright. Are kiosks Yes po, included small business? Iba ba yun sa micro? Ang small and micro, or is it group? Magkasama po Same. sila. magkasama The sila. same. Okay. Ito, You say 3 million below, you're talking about capital Yes, sir. investment. Okay. Yes po. Ayan, kasi sa panahon ngayon, kailangan natin ng extra income, di ba? Yes. Paano kung yung taong yun, hindi siya risk taker? So, paano mo siya tuturuan para magsimula ng small business? Yan. So, kailangan po kasi pagka ikaw ay gusto mag-business, kailangan po marunong kang humarap sa mga challenges. Dapat marunong kang tumayo if ever na mag-failed yung business mo, hindi ka matakot sa kung ano man yung harapin mo. Ano ba yung masasabi mong small but incredible business? Saan ka dapat mag-venture? Ito ba dapat yung hilig mong gawin? Dapat dun ka ba mag-venture? O ano ba yung mas mataas na competition ngayon pagdating sa business? Okay. So, more on our participants kasi, nagkukwento sila na nag-failed yung business nila. So, kasi sabi namin, kasi ang ginagawa nilang business is kung ano yung trend. So, ang sinasabi namin sa kanila, pag trend yan, meron lang span of time lang yan. And then, So, fad, parang ganon. So, ang sinasuggest namin sa kanila, dapat i-assess mo yung sarili mo kung ano yung hilig mo dapat at yung ano yung ine-enjoy mo. Kasi, even though na hindi siya trend, pag ine-enjoy mo siya at saka hilig mo talaga, gagawin at gagawin. Mas Parang may sustain mo passion yun. ka rin, ano, yung Oo. passion to do the small. Paano naman pag, kunwari, 1 year na nag-start ka, diba? Tapos 1 year na nakita mo parang lugi ka pa, hindi ka pa kumikita, ganyan, ikaw pa yung abonado ka pa, parang ganyan, ipapatuloy mo pa ba yun dapat? Kung si ganun pong kunwari, tumagal na kasi, ang business po kasi pagka tumagal ng 6 to 1 year, considered a successful business na po yun. Okay. So, 1 year. Yes po. Basta may existing clients ka kahit na ikaw pa rin yung parang abonado ka pa rin. Pagka nararamdaman mong abonado ka na, there's something wrong with your pricing. Nile, question, Yes po. does it still apply even to small businesses that kailangan meron tinatawag na 3-year swing fund? Kasi di ba usually ROI comes in on the 3rd year for most businesses. Yes, sir. Does this apply also to small businesses in 3-year ROI, or are we looking at 1 year lang? Pag ganyan sir, kasi ang inaano namin is 6 months to 1 year. For a small business? Apo, pagka nararamdaman mong, kasi mararamdaman mo na parang nag-failed yung business mo around 5 months. So, pagka lumagpas ka ng 6 months, possible magiging successful Kasi yung yung business mo. old rule nila is, yung lugi, as long, kahit lugi ka at di ka nag-ROI, as long as you self-sustaining na, you can wait it out daw until the 3rd year. Kung di ka pa kumita na 3rd year and it's still self-sustaining, that's considered lugi? Yes sir, kasi yung sinasabihan nila na 3 years, ito yung mga big business na eh. Yeah. Okay. Considered as medium enterprise na po. Yung meron silang tinatawag na swing fund, pendulum po. fund na. Ayan, Ano kailangan kong malaman para makapag-sustain ako ng isang small business? Like basic skills, basic ano? Kailangan po syempre dapat meron kang knowledge dun sa ano yung ginagawa mo, ano yung business mo. Dapat, yun po yung unang-una eh. Kailangan kung ano yung binibenta mong serbisyo o ano yung produktong binibenta mo, dapat kahit saan ano yung itanong sa'yo, kaya mong sagutin. do you advise na sa mga small, first time na mag-business, kailangan may pwesto na ba agad? O mas mabisa ba yung mga online business ngayon? Kasi yun yung usong-uso ngayon, di ba? They just post it on Instagram, ganyan, Facebook. Yan, isa din po yan sa nagiging problem mga naggusto mag-business. Kasi sinasabi nila dapat kailangan kang meron kang building or meron kang pwesto. Pero ngayon kasi since nauuso na yung online, so ang ginagawa namin is sinasuggest namin na pwede kayo mag-online, but then kailangan matutunan niyo yung
mga strategy na pwedeng gamitin online. Pwede ka ba makapagbigay ng konting strategy pag nag-online business? Kasi karamihan sa atin mga din ngayon online business nang pinapasok nila instead of putting up their own stalls. Kasi mas tipid yon, hindi na sila nagbabayad ng rent nila katulad ni Thalia, di ba? Opo. So kasi beware lang po tayo kasi ngayon po parang I think yung government natin is meron na rin sila gumagawa na sila ng law for the online tax. Yon. So ang suggestion ko po is dapat magkaroon ka ng maraming network pagka may online ka. So, since uso ang Facebook ngayon, dapat meron din tayong Twitter, Instagram, yan po kasi yung ginagamit ngayon for business Is it online. advisable, Niall, na, like for me, hindi ako wala akong kaalaman sa food, but I want a food small business kasi in-encourage ako ng friends ko. Is it advisable to make that as Yes po, sir. Kung as a business entrepreneur po kasi dapat talaga risk taker tayo. Pero dapat, kung ganun yung business na gagawin natin, dapat meron tayong kaagapay na someone na marunong dun sa business ng food. Kayo ba, Niall, nagtuturo kayo ng mga for starters ng business? Saan ka nila matatagpuan? Anong office nyo? Saan ang website nyo at contact number nyo? So you can visit us on www.csentrepinoy.org.ph. So malapit kami sa aming office is located at ASI Building, Escoda Street, Malate, Manila. Contact details? Our contact details is 523-9776 or 524-1879. For mobile number naman po is 0917-997-4722 or 0919-955-7841. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Niall Rolan, isa po siyang Business Development Assistant, Center for Small Entrepreneurs.